Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad kong akatunan para sa daily devotion na pinamagatang Nabibilang ka ba sa Invisible Universal Church? So, ang ating concept is Invisible Universal Church, na meaning is refers to the true church as God sees it, a spiritual reality made of all genuine believers united by faith in Jesus Christ, regardless of denominational differences or earthly division. So, ang ating scripture is Matthew chapter 16 verse 18 na sinasabi, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So, ang ating katuroan is number 1. The true church is not merely a religious group. So, sinasabi dito, ang totoong iglesia o ang totoong church ay hindi lang grupo ng mga taong umaattend sa simbahan. Ito ay mga taong may tunay na pananampalataya kay Jesus. So, the true church is not merely a religious group. Number 2, the true church is made up of all believers. So, ang tunay na church ay binubuo ng lahat na nananampalataya kay Jesus Christ sa buong mundo. So, kahit iba-iba tayo ng simbahan or bansa, isa tayong pamilya ng Panginoon Diyos kung lahat tayo ay nanalig kay Jesus Christ. So, the true church is made up all believers. Number 3, lastly, the true church is invisible and known to God alone. So, hindi lahat na nakikita natin sa church ay tunay na bahagi ng iglesia ng Panginoon Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino ang totoo. Diba? So, the true church is invisible and known to God alone. So, bilang application po, number 1, value faith in Christ over membership. So, sinasabi po dito na mas na importante or mas mahalaga ang pananampalataya kay Jesus kaysa sa pagiging miyembro ng kahit anong grupo or simbahan. Hindi sapat yung tanong na may tiwala ka ba kay Jesus bilang kapagligtas. So, yun, value faith in Christ over membership. Number 2, value genuine connection to the family of God. So, dapat natin mahalagahan ang pag-ugnay natin sa kapwa Kristiyano bilang magkakapamilya sa pananampalataya. So, tayo is makibahagi tayo sa mga prayer group or Bible study, discipleship, at magmahalan tayo bilang magkakapatid kay Jesus Christ. So, value genuine connection to the family of God. And lastly po is value love, unity, mercy, and forgiveness. So, dapat ipakita natin yung pagiging pagkakaisa natin, yung pagiging mapagmahal natin, mapagpatawad sa isa't isa. Dahil ito ang tunay na ugali ng iglesia, ng church ni God. Diba? So, kapag nasaktan ka ng kapwa mo Kristiyano, piliin mo magpatawad at mahalin pa rin siya. So, value love, unity, mercy, and forgiveness. So, ayun namin ang actual daily devotion namin. Matutunan kayo, ma-share sa batch or ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.